Mula sa basura, naniniwala magkapatid na Boy at Ray sa kasabihang ito. Ito kasi ang kanilang pinagkakakitaan. Gabi-gabi sa loob ng 2 taon, nandito magkapatid, deadma sa masangsang at nakasusulasok na amoy ng basura. Para sa kanila, ito ang amoy ng pera, ng pagkain sa lamesa, at ang pang-araw-araw nilang gastusin. Kahit hindi na ako lumabas ko sa iba, dito ako sigurado kikita na ako. Magkano po kikitain nyo, sir? Baba lang. Mga gado po, estimate. 200 yun. Tapos kakarga ko na pauwi. Doon ko na pipilihan sa bahay. Ano po ginagawa natin? Pinipilihan ko lang yun. Hiwalay ko yung cups, kutsara, yung mga takip, tapos yung styro. Pagdating, itinali na ni Boy ang kayamanang nakuha niya sa gabi. Uwi na ako. Tutulog na. Kinabukasan kasama na ni Boy ang asawang si Ami. Pagkakalkal sa tabi ng kabundok ng mga basura naman ang kanilang pinagkakabalahan. Sa pagkakataong ito, hindi mga plastic, styro at kung ano-ano pang gamit ang kanilang misyon. Mga tira-tirang pagkain mula sa iba't ibang mga kainan. Ang tawag daw dito, pagpag. Nandito yung mga pagpag kung tawagin. Yung ganito, yung mga manok na tira-tira ng mga kinain, ng mga kinain ng tao. Tapos binibenta namin. Bakas ba sa laman ng manok ang kagat na mga kumain ito? Marami pang laman. Ayon kina Ami, hit raw ang pagpag sa kanilang lugar. Sigurado na po ito kasi kumbaga may permanente ka na siyang kinukunan eh. Hindi katulad nung mangunguha ka sa labas, mangunguha ka ng sibak, mangunguha ka ng karton, makikipagsapalaran ka pa eh. Eh eto siguradong may hawak ka na, talagang totally na hindi ka na talaga magugutom. Sa tabi mismo ng kalkalan, nakilala namin ang mag-inang Eileen, pati ang kanyang 1 taong gulang na anak, pagpag ang kinakain. Ano po ang nakain naman? Piritong pagpag. Piritong pagpag. Bakit matagal na po siya kumakain yan? Matagal na po. Hindi wala po siya nararamdaman. Wala po. Inaabot sila ang 2 oras sa pag-ipon ng pagpag. Dadalhin na ito sa karinderya ng kanyang biyana na si Aling Rosalina para ipagbili. Ayon kay Ami, ang pagpag hindi lang lamang tiyan nila. Ito rin ang bumubusog sa kanilang gutom na bulsa. 50 pesos din daw ang isang kahong pagpag. Matapos ang bentahan, ire-ready na ito para lutuin. Nagawa ninyo? Yun na tumutulong. Ano po yan? Bakit niyo po chinachop? Tinatanggalin hindi nakapapakinabaho. Yung buto po. Buto. 2 beses binabanlawan ng mga ito sa mainit na tubig bago lutuin. Ano po yung luto niyo na yun? Ito pong pagpag. Ano po yung po yan? Apritada. Ewan ko ba kasi ito talaga ang nahiligan ko kasi mabili. Nung subukin ko, mabili talaga. Sa isang buong araw, nakakatatlong malalaking kawali na apritadang pagpag si Aling Rosalina. Sa dami ng kumakain pagkatapos ng araw, simut sarap ang mga kaserola ni Aling Rosalina. 10 piso ang isang order ng pagpag. Mas mahal lang na 5 piso ang piniritong pagpag. Ayon pa kay Aling Rosalina, alam naman ng kanilang mga parokyano na pagpag ang kanilang binebenta. Pero dahil mura, kusang binubura nila sa isipan ang pinanggalingan ng mga ulam. Hindi naman madumi yan eh. Bakit po? Kasi yan mga kinakain ng mga customer na konting kagat lang. Tapos siguro hindi na kayang kaingit. Huwag niyo na sasabihin na kahit na ganito yung pagkatao namin, yung mararumi yung pagkain. Hindi, patawid gutom dahil para makatipid kami. Para makaipon kami para sa pamilya namin. Yung ano? Sa ating pagpag? Napakasarap. Ang tingin naman ni Rebecca, masustansyang pagpag kahit paggaling ito sa basura. Kaya inaaraw-araw niya ito. Hanggang pagkapo kami, yan ang inuulam namin. Wala po kayo nararamdaman ng kain? Wala naman. Ito, tumataba pa nga ako. Lakas ko pa, umubuhat ako ng 2 container na tubig. Tapos hinahampas ko sa asawa ko. Kasi basta na pampalakas tong pagpag. Pag hindi ako nakakain nito, nanghihina ako. Kailangan kumain ako ng pagpag. Saan niya po? Kaya sabihin na. Pinapangan ang pagpag. Masaya man silang kumakain, naalarma kami sa sitwasyon. Ligtas ba sila sa pagkain ng pagpag? Nagdala kami ng 2 nutritionist mula sa Makati Medical Center upang ipaliwanag ang mga sakit na maaaring makuha sa pagkain ng mga pinupulot sa basura. Yun yung gusto namin paratingin kasi kung may iwasan din lang yung mga sakit na galing din sa pagkain. Kung pagkain din lang naman yung solusyon. Paliwanag ng nutritionist, ang mga ganitong klaseng pagkain ay may dalang mga matitibay na bakterya
na hindi namamatay sa init ng pagluluto. Ilan sa mga bakterya ay ang Salmonella, Staphylococcus aureus at E. coli. Nakukuha ito sa basurahan o kahit mismo sa mga laway ng mga unang kumain ng mga pagkain. Salmonella in big amount. Actually, wala siya specific na sakit. As in sakit na kunyari hepatitis. Walang ganun. Salmonellosis. Salmonellosis lang. Pero yung symptoms niya would be dehydration, prolonged diarrhea, vomiting, on and off na nalagnat. At kapag hindi naagapan, maaari ito humantong sa kamatayan. Kaya wala akong piligro na bukod sa nabandian na piprito pa ulit sa mantika. Kaya wala nang piligro dahil kung nung una pa may nagano niya, nung palang sana hindi na ako nagtinda. Tugon naman ng nutritionist at tindera, maaaring mas malakas na ang immune system ng mga residente kung kaya't wala pang nababalita ang nagkakasakit ng malala. Kasi yung immune system ng tao would vary dun sa environment na ginagalawan niya. Gayunman, hindi nangangahulugan na ligtas na ang kalusugan ng mga kumakain nito dahil ang ibang mga bakterya nananatili sa loob ng bituka at doon ito naiipon at dumarami. Hiningi rin namin ang opinyon ng Manila Health Department, Sanitation Services tungkol sa panuntunan ng mga maliliit na karinderya. Meron kaming guidelines sa sinusunod sa sanitation code at saka yung sa implementing rules and regulation on food safety. Ayon pa kay Romeo, dapat malinis ang tubig na ipanglilinis o ipangahalo sa mga pagkain. Mahalaga rin daw na magsuot ng hairnet at apron sa tuwing maghahanda at magluluto ng pagkain. Para yung cross-contamination from the cook doon sa kanyang food na pinaprepare mapoprotektahan. Panatilihin ding mainit ang pagkain kung galing sa init at malamig naman kung galing sa lamig para maiwasan itong mapanis. Dapat din magkaroon ng kitchen counter na ginagamit sa paghahanda ng pagkain upang mapanatili ang linis ng pagkain. Matagal ng problema ang pagpag, pero ang pagbebenta nito sa mga karinderya, ngayon lang daw nila nalaman. Mayroon palang ganito na ginagawa yung mga ating kababayan na nakukuha pa nila na ibenta ito for the general consuming public. Aminado rin sila na kulang ang investigasyon pagdating sa kalinisan ng mga pagkain sa karinderya sa kanilang nasasakupan. May mga areas na hindi na natututukan totally ng mga bawat ng mga sanitary inspectors. Medyo mahina. Mahina ang aming monitoring surveillance. Pero nangako naman sila sa amin na mula ngayon, tututukan nila ang pagpapalakan sa mga karinderyang nagbebenta ng pagpag. Ang dapat natin ito, ma-address itong mga problema na ito, siguro dun sa aming pag-i-implement nung sa food safety. Tulad ni Aling Rosalina, sa pagpag na kumukuha ng kabuhayan ang ilan sa mga residente rito. Pero kung hindi ito mabibigyan ng pansin ng mga otoridad, sa lalo madaling panahon, imbis na lamantian, ang pagpag ay makapagdulot ng kapahamakan sa kalusugan. Aantayin pa ba natin na may mapahamak bago matakot at gumawa ng aksyon? Nilalayo ng mga kwentong ito na hikayatin tayo na maging mas maawain. Pero higit pa roon, ipinaalala sa atin na huwag mag-aksaya at pahalagahan kung ano ang meron tayo. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.